Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Malacanang ngayong gabi. Sa isang nakapanghihilakbot na ulat na kumakalat na tila apoy sa bawat sulok ng internet, hindi na raw maitago ang katotohanang si Pangulong Bongbong Marcos ay kasalukuyang nasa kritikal na kalagayan sa loob ng isang selyadong pasilidad matapos ang isang biglaang paghina ng katawan sa gitna ng matinding krisis. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga security detail habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanang ang pinuno ng bansa ay nakikipagbuno na sa kanyang huling hininga sa gitna ng kadiliman ng gabi. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding kaba at sindak dahil sa balitang ang pambansang pulisya ay tuluyan na raw inilabas ang mga matitindi at nakakalulong na ebidensyang magpapabagsak sa buong administrasyon. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong silid, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang lumantad ang mga dokumentong selyado ng ginto at bakal na nagpapatunay di umano sa mga lihim na transaksyong pilit na ibinaon sa limot sa loob ng maraming dekada at ngayon ay hawak na ng mga otoridad na handa ng bumaliktad. Ang bawat sulok ng palasyo ay tila naglalaway sa sindak dahil salamat na hindi na kailanman mabubura ng anumang yaman habang ang mga selyadong vault ay isa-isang nabubuksan sa harap ng nagbabagang hustisya. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na paghahari o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa kapangyarihan kung saan wala ng sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng batas na walang kinikilalang posisyon? Hanggang June or July lang ang supply natin ng gasolina at krudo. Sa ngayon, ay parating daw o dumating na crude oil. Isa lang refinery nun eh. Di speed bagal din yun, di ba? Ang problema, kaya nagagalit itong mga senador natin, Senator Marcoleta, Senator Lon Legarda, dahil ba'y parang sitting pretty lang ang Department of Energy, although ang Secretary ka rin ay halata ng talagang nasi-stress na talaga si Secretary ka rin. Dahil sa ang boss niya na si BBM, sinasabi nga ng oil companies, nag-set na daw sila ng meeting. Iniintay pa ho kung kailan po ang availability ni President BBM. BBM, tama na muna yung singot-singot mo. Kaya lang, pag wala yan, di ka rin makaandar, Huwag ka na matulog, mag-meeting ka na mag-meeting. Ano ba? Mamatay na sa gutom ang mga pobreng Pilipino sa taas ng bilihin. Urgent na to, urgent. That is why it is of vital importance to us that the Straits of Hormuz be opened immediately. Ang galing mo, Gibo! Ang galing mo, Gibo! Ang galing mo! Bakit na kaya niyong harasin si PRRD? Nung pinahuli niyo, group effort ninyo, bakit hindi niyo kayang harasin yung Hormuz? Yung Strait of Hormuz, Gibo? Walang hiya ka, Gibo! Tuloy! Why it is of vital importance to us that the Straits of Hormuz be opened immediately and kept safe. Not only for the seafarers, but also for Philippine consumers. Isa pa ito. Pero dahil po nasa state of emergency yung energy sector, under the Price Act, pwede na pong magpa-price freeze yung gobyerno. Bakit kung hindi pa po pwede? I-recommenda mo sa secretary ng DIP. Kailangan pang aralin. Dapat aralin. Mabuti. Kasi may maaapektuhan din tayo mga oil companies na nakikipag-usap, nakikipagnegosasyon sa ating gobyerno. Sa titignan po, babalansin. Ang sabi lang po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, dapat balansin ang aksyon. Tapos, hindi pa sila tumitigil patungkol sa impeachment ni VP Sara Duterte. I-recommenda mo sa secretary ng DOE na yung ating coal plant sa Semirara, wag na nating i-export. Dito natin gamitin. At yung mga diesel-fired na... O, diba? Ito lang, siya lang ang nakaisip nito. Yung, ng Semirara, wag na nating i-export, gawin na natin coal. Yung ating, bumibili tayo ng diesel, binibenta natin ng coal para tayong mga tanga. Meron naman pala tayong coal plant, tapos bibili ka ng diesel, gagamitin mo diesel, bebenta mo yung coal, gagamitin ng ibang bansa yung coal dahil mura. Recommenda mo sa secretary ng DOE na yung ating
coal plant sa Semirara, wag na nating i-export. Nako. Dito natin gamitin at yung mga diesel-fired na mga power plant mo sa mga spag areas, unti-unti ipagamit mo yung Semirara coal. Yun. Mura kasi yun eh. Kesa dun sa diesel. Lalo na ngayon, kung talagang kung totoo talaga na walang diesel at mahal na mahal. Kasi po ngayon, Mr. President, Mr. Chair, kung bakit naman meron tayong sariling coal, bakit natin ina-export, ba't di natin gamitin? Ang palagi pong kinakatwiran ng DOE, ito si Yusek Quintebella, kahit nasabihin pa yung low calorific value, isipin nyo kung anong mangyayari noon. Kung halimbawa coal plants na lahat, halimbawa sa Mindoro, dalawang electric cooperatives yan eh, puro diesel. Isipin po ninyo ang universal charge, Mr. President. Si Chairman, ako, tayong lahat, Senator Legarda, Senator Risa, wala na bang katapusan kaming bayad ng universal charge? Ganun po ang nagiging sistema natin ngayon. Nang dahil sa napakamahal ng gasolina, ay talagang wala na pong katapusan, lalo na po yung spag areas. Unless, isa po, yung nga sinasabi ko, wag na po nating export yung coal na nanggagaling sa Semirara. Pagkatapos po, pag-ibayuhin natin na magkaroon na ng transmission. Yung pong matagal ng pangarap na manggagaling po sa Batangas, papunta ng Mindoro, hindi po baligtad. Ang ginawa po yata ngayon, binaligtad eh. Tama po, hindi. Nako, yun na po sinasabi namin, no? Sinasabi natin, mga ka-reaction, meron pala tayong Semirara coal. Nako. Breaking news po! Nako po! Marcos bigla nagmakaawa sa China. Nako! China, sumagot naman. Nako, ano kaya ang sagot nito? At alam mo yung gobyerno na kahapon, galit na galit Yun. sa China. Tapos ngayon biglang lambing. Hindi to teleserye, Pilipinas to ha. Dati todo bangga sa China, ngayon biglang reset, biglang usapang tulungan. Ano nangyari? Bakit para biglang nagbago ang nagbago. init ng hangin? Ako, drama lang ba yan? O may mas malalim na dahilan? At hindi lang yan ha, habang nangyayari to. Alam nyo, ang iniisip ko, mga ka-reaction, tama yung punto dito ni Sir Banat eh. Alam po nyo kung anong iniisip ko? Ha? Si Bongbong Marcos hindi nirerespeto ni Donald Trump. Napag-isip-isip ni Bongbong Marcos, ginagago siya ni Donald Trump. Kaya sabi ni Bongbong Marcos, wala ka naman Donald Trump. Kaya doon sa kay Xi Jinping na nga lang ang oo, di ba? Ngayon, hindi na po trip ni Bongbong Marcos itong si Donald Trump. Ang trip na ni Bongbong Marcos, si Xi Jinping na, si Jinping. Kay Uncle Xi Jinping na lang ako, kay Uncle Xi Jinping. May gulo sa gitnang silangan, may banta ng oil crisis, may problema sa jet fuel, at pati sa mga tsuper. Nako, meron silang pasabog. Mamaya, abangan natin ha. Ang mga tsuper, may problema sa kanilang mga pangaraw-araw na buhay. Alam niyo, si Bongbong Marcos, malaki rin pong problema niya. Hindi tsuper, tsupa. Pero sabi ng iba, wala daw crisis. Sino man nagsabi niyan? Eto. Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Ayon. Ano ang sagot ng China dito? Nako, mamaya. Meron silang hinihinging ulo. Meron silang sinabi, meron silang... Ang Pangulong Duterte yan. Iuwi ninyo. Banat. At sabi nila, oy, yan, unya-unya, mamaya pag-usapan natin na. Sino ang mas lamang sa usapan? At ang pinakamatinding tanong, niloloko ba tayo noon o niloloko tayo ngayon? Kaya kung akala mo, simpleng balita lang to, mag-isip ka uli. Panoorin mo to hanggang dulo dahil dito, pag pinagsama-sama mo ang lahat, makikita mo ang buong larawan ng ayaw nilang ipakita sa'yo dahil bayaran ng mga media, mga animal. Dito lang sa Banateros ka lagi, ha?
At eto na nga, pag-uusapan po natin. Ako, matindi usapan natin ngayon. Ha? Talagang pasabog, ika nga. Pasabog yung mga usapan natin ngayong araw na to. Kasi, alam mo, eto na nga yun eh. Kahapon, gusto ko na nga gawa ng video ito eh. Maano sa puso ko to, sabi ko, tanginan hindi na, no? Sorry ha. Samahan ng bunganga ko. Hindi, napanood ko po ito mga kareaksyon ha. Ako, napanood ko to yung reaction po dito ni Sir Bana, talagang patok na patok eh. Alam po ninyo, kailangan talagang iuwi ni Bangagi si Pangulong Duterte. Gumawa na siya ng paraan kasi baka hindi po siya umabot ng 2027 sa Malacanang. Kasi pag gutom na ang buong Pilipinas, anong gagawin nila? Tatanggalin nila yan, ilalagay nila si BP Sara. Ako. Sabi ko, pambira kayo. Pagkatapos nyong i-demonize ang China, pagkatapos kayong kumamping sa Amerika, nung nagka-problema, kanino kayo tumatakbo? Sa China o sa Amerika? Hindi kayo makatakbo sa Amerika, di ba? Dahil alam nyo namang hindi kayo tutulungan. Ang hindi ko magets, ito hindi ko magets, at ang daming tatanga-tanga sa buong Pilipinas lang ha. Ito, napakatangan nyo talaga eh, ng mga Pilipino nag-pro-America. Nangyari na sa atin yan eh. Nakalimutan nyo ba? Nangyari na sa atin yan noong panahon ng pandemya. Noong panahon ng pandemya, nangangailangan tayo ng bakuna. Anong ginawa ng Amerika at iba pang mga puti, mga European at mga taga-ibang West country? Anong ginawa nila? Pinagdambot nila ang bakuna. Yung ating supposedly brother na Amerika, yung tinatawag na big brother natin na Amerika, hindi rin tayo binigyan ng bakuna nun eh. Ano ginawa nila? Itinago nila para sa kanila lang daw yun. Diba? Sinong unang tumulong sa atin? China! Natin yun? China ho ang unang tumulong sa atin. O sasabihin naman ng iba dyan, pero mas effective yung na bakuna sa Amerika. Oo! Aanoin mo effective kung hindi mo naman magamit noong panahon na yun? Ang tagal. It took so many time. Actually, years ata yun. Kasi maalala ko, nagka-COVID ako noon eh. Pagkatapos noon, ang unang-unang dumating na bakuna noon, ay yung galing sa China, yung Sinovac. Di ba? And, maganda naman po. Hindi naman po ako namatay. Lahat ng bakuna ko, China. Buhay na buhay ako. Sa matter of fact, parang feeling ko nga, mas nakaganda pa yung bakuna ko eh. Kasi dati, mabilis ako magkasakit. Dati, ito walang biro ito, hindi ako nagbibiro. Mabilis ako magka-flu. Mabilis ako magkaroon ng inaatake ng asthma. Pero ngayon po, eto hindi ako nagbibiro po. Marami sa mga kaibigan ko, katrabaho ko, nagkasakit na't lahat. Pero ako hindi pa po. Hindi ko sinasabing dahil yun sa bakuna ng China ha. Pero ano lang ibig ko sabihin? Ibig ko sabihin, hindi ko nakasama. Kasi yan ang palabas ng mga pro-America nun eh. Wala, mahina yan, yung bakuna galing China. Hindi ko totoo yan. Ako ang prueba niyan dahil tayo po ay nagpabakuna. Yun ang ating binakuna, Sinovac yun eh. Di ba? So, anong ibig ko sabihin, mga kababayan? Simpleng-simple lang. Hindi tayo natututo sa kasaysayan. Anong kasaysayan? Pagka nagkakagipitan, hindi natin naaasahan ng Amerika. Yan ang katotohanan. Dahil mas prioridad nila yung sarili nila. Alam mo, if there is one thing about Trump, si Trump may pagka-narcissist eh. Sa totoo lang. Hindi ako nag-ano pero masyado siyang believe sa sarili niya. Masyado siyang, which is, as a president, you have to protect your people. I understand that. Kaya lang, magaling siya sa negosasyon. As a matter of fact, I'm a fan of Trump nung panahon ng Apprentice, yung sa TV series na Apprentice, kasi marami kang mapupulot na magandang aral doon. Bilang negosyante, how to negotiate, ika nga. At isang bagay na siya, it's always siya ang nananalo sa negotiation. That's who he is as a businessman. At nung naging presidente, ina-apply niya ito. He makes sure siya lagi ang panalo. So, bubulain niyang lahat ng ibang bansa to negotiate ang panalo Amerika. Which is good for America, bad for us. Bakit bad for us? Parang tayong
nininegotiate niya, parang dalawang negosyo yan eh. Nagne-negotiate kayo eh. Siyempre may isa dyan matatalo sa negosasyon. Hindi ako naniniwala sa win-win situation eh. Na yung alam mo yung win-win situation sa negosasyon. O tatawad ka ganito, hindi. Nakatawad ka, tama, mali. Di ba? Halimbawa, tumawad ka. Naalala ko nga nun, bilin sa amin nun sa Hong Kong eh. Magandang umaga po, Manong Ted at Ms. Chacha. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Salamat sa panahon, Attorney Gocha. Please go. Salamat nga po sa panayam, Attorney Michael. Attorney, unang punto po muna. Sabi nyo kahapon, sa proper forum po haharap si VP Sara. Para lang po malinaw, saan po ba yung sinasabi ninyo na proper forum? Kung ito po, Ms. Chacha, aakyat sa Senado, sa pananaw namin, no, yun na po yung proper forum. Explain ko lang po bakit namin sinasabi na yun yung proper forum. Kasi doon po sa liham na isinumbiti natin sa Committee on Justice the day before the hearing yesterday, which was Tuesday po kami nagpadala ng sulat, inilahad po namin doon no, ang aming objection dito sa proceedings na iginaganap dahil sa aming pananaw, and again, with due respect to our law, pero ito naman ay posisyon ng defense team, sa aming pananaw po kasi pupunta na po tayo sa conduct of a trial, no? In fact, the word mini trial has been circulating. At yung mini trial po sa amin, malinaw naman sa saligang batas natin na pagdating sa initiation of impeachment proceedings, yan po ay kapangyarihan ng ang House of Representatives. Pero pagdating po sa trial or pagtatry ng mga impeachment cases, yan po ay sa Senado na. That's why ang posisyon namin ay this is already exceeding the jurisdiction of the House of Representatives at dapat po kung talagang magkakaroon man ng ganitong semblance of a trial, talagang dapat sa Senado na po ito ganapin. Oo. Attorney Michael, sumagot po dyan ang mga members ng committee. Ang sinasabi po nila, clarificatory hearing pa lang naman daw po ito to determine the probable cause. Gusto ko pong malaman, sa tingin po ninyo, sa ginagawa ngayon ng Kamara, saan po ba sila lumampas sa kanilang mandato? Because according to them, it's just a clarificatory hearing. Opo. Again, our intention is only not to debate, no, but our intention is only to lay down ang posisyon natin para sa kaalaman ng ating mga kababayan para mas lalo nilang maintindihan ang ating posisyon. Sa atin po, when you are evaluating complaints, no, and for the pure determination of probable cause, dapat po ina-evaluate yan ay yung complaint mismo at yung mga ebidensya kung meron man na naka-attach doon sa mga reklamo o mga complaint na inhihain. Sa atin po ngayon, nakita natin na lumalampas na kasi doon sa mga allegations ng complaint at doon sa mga naka-attach na ebidensya. In fact, nakikita nyo, nagpapasapina na ng kung ano ng mga dokumento na hindi naman naka-attach doon sa ating complaint. So sa tingin namin doon, nag-exceed na tayo doon sa exercise of just determining probable cause. At dahil po doon, nakikita meron ding mga witnesses na pinapatawag. Kung yung witnesses naman po ay may mga affidavits na naka-attach doon sa complaint, malamang naman po ay masasabing clarificatory yan. Pero kung wala naman po mga affidavits or hindi naman po pasali yung mga witnesses sa mga reklamong hinihain, that is already in excess of the determination of probable cause. At pupunta na po tayo sa nagmumukhang trial kung saan dapat sa Senado na isinasagawa. Ang tanong po ni Chacha kanina ay yung inyong pagdulog para questionin po itong nangyayari ngayon na proceedings sa Kamara de Representante. I'm sure ang tanong ni Chacha ay pagdulog sa kataas-taasang hukuman. Opo, that possibility is always there po, no? It's a very real possibility. Although hindi ko pa po masabi kung talagang yan na ang gagawin namin. Inuna po muna namin talaga na ilahad sa committee, out of due respect to the committee, kung ano ang opposition natin doon sa ginaganap na proceedings. But hindi ko po i-deny na that possibility is very real and it's always gonna be there. At it's one of the options that we are considering. Pero ayoko pa pong categorical magsabi na yan ang gagawin namin. Once meron na kaming desisyon on that, that's something na pwede po nating pag-usapan. But how soon will you make the decision, Attorney, considering the fact that number one, you claim, dito po sa inyo pong sagot, dito po sa mga complaints na ito is that dapat ang panuntunan natin, evidence muna bago ang hearing,
Kumbaga po, kumbaga dapat dito is yung paghahanap sa ebidensya dapat nauuna yan para doon sa pagsagot ng inaakusahan. Hindi yung sagot muna kayo tapos tsaka namin hahanapin yung ebidensya. In this case po, may subpina na para po sa records mismo ni VP Sara. Doon sa kanila pong, I think, tax records, pati mga negosyo nung kanyang mister, etc., etc. Sir, ito ho, medyo yan, sir, subpina yan, at yan po ay lawful order supposed to be po ng Committee on Justice. At obligado dito yung sinumpinahan na sumagot. And then, kung yan po sorry po, kung yan, assuming lang ay discriminatory sa inyong kliyente, mas malalagay kayo sa matinding defensive position, attorney. Opo, tama po kayo. Yun po ang hirap doon, no? Kung meron mang incriminating, and I'm not saying meron, dahil may tiwala naman kami na naaayon naman ang kanilang mga tax filings. Pero kung meron man, yun nga ang magiging problema, no? Hindi tayo makaresponde ng tama. And that is why definitely, hindi ko po i-deny that that's a possibility. How soon? I cannot say at the moment, but pinag-uusapan naman po ng defense team ang lahat ng possible remedies available. Ito po ay, of course, amin ding hihingan ng clearance mula sa ating Vice Presidente mismo. And once there's any indication na yan talaga ang move namin, we will also not deny it po and we will tell it to you straight. Sa ngayon lang po, tinitingnan din namin yung developments. Alam na natin, nagkaroon na ng mga subpoena. Kahit nga po ako ay nabanggit nyo, ay sinubpoena. So, itong mga bagay na to ay kinukonsider natin dito kung talagang maghahain na tayo ng any petition before the Supreme Court. Kailangan lang po kasi kung maghain tayo, gusto nating peruhin na ito ay hindi sa ayaw sumagot ng ating Vice Presidente. In fact, ang ating Vice Presidente last year pa gusto nang mag-trial, no? So, dahil gusto niyang sagutin ng mga alegasyon laban sa kanya. Pero sa atin, tinitingnan muna natin kasi kung magpa-file tayo ng kaso, siyempre sa Supreme Court, gusto naman natin talagang matibay yung ating magiging batayan at talagang mapapakita natin na medyo hindi na po patas ang labanan dito pagdating sa mga aligasyon laban sa Vice Presidente. Oo, kumbaga, I'm sorry, incriminating yung makukuha nilang mga informasyon. Attorney, parang, kasi po ang next hearing ay sa April 14 na, no? April 14 na. Ano yan, attorney? Wait and see muna kayo kung gaano kabigat yung makukuha nitong subpinang ito sa posible po. Hindi kasi wala ako narinig na bank records. Tama, di po ba? Ang sinasabi lang po ay tax record. Tax record at SALN, I think po, kung di ako nagkakamali. Natama rin. Yung SALN ho naman, actually, hindi naman ganong kalaking issue yan. Basically, di po ba? Pero yung tax record, wala pa pong pinag-uusapang bank records dito. Ano po yan? Maghihintay muna kayo ng bank records subpoena? Ganun po ba? Yung parang tumatiming kayo para, kumbaga, paglapit sa Supreme Court, medyo solid na ang inyo pong magiging question? Sa amin po, hindi lang po timing, no? Tinitingnan din natin kung kasi magkaka-holy week break din po tayo, hindi ba? So, it's really more of tinitingnan namin kung ano ang well, I guess nga, no, I would be contradicting myself here because I might say timing na naman, but I will have to assess kasi yung mga will have to review everything that was said yesterday. Titingnan namin, nagpapatranscribe man kami ng mga hearings. Titingnan natin kung may basehan na talaga na umakyat sa Supreme Court, and that's the time we make the decision. That's a possibility, but yung incriminating, sir, I don't want to jump the gun and already say that there's something incriminating because of course our position is malinis naman yung mga naging fight.